أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل العلم والعلماء وجعلهم ورثة الأنبياء وكشف بهم الجهل والبلاء ونور بهم الظلماء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الجهر والخفاء ميز بالعلم العلماء وجعلهم كنجم السماء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام العلماء وقدوة السعداء ومعلم الحنفاء صلى الله عليه وسلم كلما زادت العلوم وكلما قلت السموم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Inshallah subhanahu wa ta'ala, ating ipagpapatuloy ang ating naputol na lecture sa araw na ito. Inshallah subhanahu wa ta'ala, mapatungkol sa qadar. Katotohanan, mga kapatid sa panampalatayang Islam na nakikinig sa lecture na ito ngayon, ay napakaganda ng topic na ito kung ating bibigyan ng mga detalyong pagpapaliwanag at pagsisipi mula sa Quran, sa mga hadith at gayon din sa mga pagpapaliwanag ng mga scholar upang magbigay linaw ang topic na ito, dahil tulad ng sinabi natin ay napakaraming ang mga nangaligaw dahil sa pagkakaroon ng pananaw mapatungkol sa qadar. At inshallah bilang pagpapatuloy sa pangalawang yugto, ang bigyan natin ngayon ng pagsulyap sa kasaysayan ng qadar. Ang paniniwala sa qadar ay isa sa mga pangunahing saligan ng pananampalataya. Ipaliwanag ng Quran at Sunnah ang konsepto ng qadar. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang paggawa ng gawain at ang pagkuha ng mga dahilan hanggang sa pinakahuli nito ay bahagi pa rin ng qadar at hindi ito sumasalungat sa palagay. Pinapaalalahanan niya ang kanyang ummah, tayo na mga Muslim, laban sa mga taong tumatanggi at hindi naniwala sa qadar, o sa mga taong ginagawa nila ang qadar bilang isang dahilan para salungatin ang mga ipinag-utos ng Islam, para salungatin ang mga ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din, ginagawa nilang dahilan ng qadar para gumawa ng mga bagay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't naman ay isang araw nagalit ng husto ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nung siya ay lumabas at natagpuan niya ang kanyang mga kasamahan na nakikipagtalo, nakikipagdebate tungkol sa qadar, siya ay lubhang nagalit hanggang sa ang kanyang mukha ay namumula na parang pinigaan ng katas ng granada. Yung putas na granada. Yung parang pinigaan ng kanyang mukha dahil sa sobrang galit at hindi niya nagustuhan ang ginagawa ng mga sahaba. At nagsabi, abihada umirtum am bihada ursiltu ilaykum innama halaka man kana qablakum hina yatanaza'u fi hadha al-amr azimtu alaykum alla tatanaza'u fihi. Ito ay matatagpuan yung hadith na ito sa Tirmidhi. Sabi niya, ito ba ang ipinag-utos sa inyo? Ganito ba ako na ipinadala sa inyo? Nawasak ang mga nauna sa inyo dahil sa pagkikipagtalo hinggil sa bagay na ito. Pinapakiusapan ko kayo na huwag makipagtalo sa bagay na ito. So, utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagdating sa qadar ay huwag tayo makipagdebate mapatungkol dito. May mga bagay na magkakaroon tayo ng discussion mapatungkol dito bilang paglilinaw lamang, pero yung intentionally para sa qadar na tayo ay magdidebate, magtataasan ng boses at magkakaroon ng hinanakit sa bawat sarili, ay yan ay hindi utos ng Islam at yan ay hindi utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinunod ng mga sahaba ang pakiusap at utos ng kanilang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos noon ay hindi na sila nakikipagtalo tungkol sa qadar hanggang sa pumanaw ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At wala ding naiulat na may mga Muslim ang nakikipagtalo tungkol sa qadar sa kapanahunan ng mga Khulafa ar-Rashidin na sina Abu Bakar, Umar at Uthman radhiyallahu an.
Ngunit may isang naisalaysay na si Abu Ubaidah Amr ibn al-Jarrah ay tumutol sa pagsapasya ni Umar bin Khattab pabalik sa kanyang mga tauhan at hindi tumuloy sa pagpasok ng Syria noong ang isang matinding peste o tinatawag sa English na plague ay kumalat sa Syria, dahil balak nilang pumunta ng Syria para pumasok doon sa Syria, ngunit napag-alaman ni Umar bin Khattab ay sa panahon na yun ay kumalat ang matinding sakit at yun ay tumutol si isang sahaba na si Ibn al-Jarrah kay sa decision ni Umar bin Khattab na bakit hindi siya tumuloy doon sa Syria. Kaya sinabi ni Ibn al-Jarrah kay Umar bin Khattab, o pinuno ng Allah, o pinuno ng mga mananampalataya, o Amir al-Mu'minin. Sabi niya, tumatakas ka ba mula sa pasya o kadar ng Allah? Sabi, ang tugon ni Umar bin Khattab, kung ikaw lang ang nagsabi nito sa akin at wala ng iba pa, o Abu Ubaidah, oo, iiwasan namin ang kadar ng Allah patungo sa kadar ng Allah. Nakikita mo ba kung ikaw ay may kamelyo at pagkatapos pupunta ka sa isang lambak at doon ay may 2 kapirasong lupain. Ang isa ay luntian at mataba, samantalang ang kabila tuyot at tigang. Kung mararapatin mo na ang iyong kamelyo ay hayaan na mangingain ng damo sa may luntiang lupa, ito ay gagawin mo dahil sa kadar ng Allah. At kung ito man ay hahayaan mo na mangingain ng damo sa tuyong lupa, ito ay gagawin mo dahil sa kadar o pagpapasya ng Allah. Ang hadith na ito ay matatagpuan sa Sahih Bukhari. Gayon din inulat ni Lalka'a na si Umar bin Khattab radiyallahu an ay nanalumpati sa mga tao sa Al-Jabiyah sa Syria. Itong lugar na ito sa Al-Jabiyah matatagpuan sa Syria, na kanyang sinabi, sino man ang iligaw ng Allah ay walang sino man ang makapaggagabay sa kanya. Sa kanyang harapan ay may paring Kristiyano at nagsabi, walang sino man ang gugustuhin na iligaw ng Allah. Yun ang sabi ng Kristiyano sa kanyang harapan. At pinaulit-ulit ni Umar ang kanyang sinabi na sino man ang iligaw ng Allah ay walang sino man ang makapaggagabay sa kanya, hanggang sa ang pari ay mag-umpisang mamahid ng kanyang balabal bilang hindi pagsang-ayon sa sinabi ni Umar bin al-Khattab. Pagkatapos na maisalin ang sinabi ng pari kay Umar, kanyang sinabi ni Umar, sinungaling ka o kaaway ng Allah. Katotohanan, ikaw ay nilalang ng Allah at ikaw ay kanyang iniligaw at ikaw ay kanyang babawian ng buhay at ikaw ay kanyang ipapasok sa impyernong apoy. Insyaallah, nilikha ng Allah ang kanyang mga nilikha. Nung likhain niya si Adam at ang kanyang pinalaganap ang mga supling ni Adan sa kanyang mga kamay. At siya ay nagpasya kung sino ang mananahanan sa paraiso at ano ang kanilang gagawain. At nagpasya kung sino ang mananahanan sa impyerno, sa impyernong apoy, at ano ang kanilang mga gagawain. At kanyang sinabi, ang mga ito ang makakapasok dito at ang mga ito ang makakapasok dito. Ngayon, yun ang sinabi ni Umar bilang tugon doon sa paring Kristiyano na sa kanyang harapan. At pagkatapos na marinig nila si Umar, ang mga tao ay naghiwa-hiwalay ng walang pagtatalunan tungkol sa kadar. Ang unang tao na nakipagtalo tungkol sa kadar, isang lalaki na mula sa Basra, sa Iraq, na tinatawag na Iraq ngayon. Isang intendero na pinangalanang Sansaway. Sinabi ni Al-Auza'i, rahimahullah, sa kitab na Syarh al-Usul al-I'tiqad, sabi niya, ang unang tao na nagsalita tungkol sa kadar ay isang lalaki na nagmumula sa Iraq, na ang kanyang pangalan ay Sausan. Siya ay isang Kristiyano na yumakap sa Islam at naglaon siya ay bumalik sa pagiging Kristiyano. Natuto sa kanya si Ma'bad al-Juhani at si Ghilan naman ay natuto kay Ma'bad al-Juhani. Sinabi ni Yunus ibn al-Ubaid sa aklat na Syarh al-Usul al-I'tiqad, dumating ako sa Busra at walang sino mang kadaris doon maliban kay Sansaway at Ma'bad al-Juhani at ang ibang mga taong nasa ilalim ng panunungayaw mula sa angkan ng Awafa. Inulat ni Muslim na sinabi ni Buraidah
ibn Yahya ibn Ya'mar radiyallahu an, na ito ay matatagpuan sa Sharh an-Nawawi ala al-Muslim. Sabi niya, ang unang tao na nagsalita tungkol sa qadar sa Basra ay si Ma'bad al-Juhani. Nabanggit ni Buraida sa kanyang hadith na si Ma'bad at ang kanyang mga kasamahan na kanilang inangkin sa kanilang paniniwala at walang qadar. At lahat ng mga nangyayari at kaganapan ay naganap ng walang pagpapasya o qadar. Yun ang sabi ni Yahya bin Ya'mar. Ngunit mas may nauna pa kay Ma'bad na kung saan na-impluwensyahan sa turo ni Sansaway si Ma'bad al-Juhani. At ganyan din na mula kay Ma'bad na-impluwensyahan si Ghilan. Naglunsad ang digmaan ng mga sahaba radiyallahu anhum na tulad ni na Abdullah bin Umar, Ibn Abbas, Wathila ibn al-Aqsa, Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah at Anas bin Malik sa kanilang kapanahunan laban sa mga grupo na kanilang pinanghahawakan ang ganitong pananaw. At kinalaunan, ang pananaw na ito ay kinupkup ng mga pinuno ng Mu'tazila mula kay Ma'bad al-Juhani na tulad ni Wasil ibn Ata, Amr bin Ubaid at Ghilan at Dimashqi. Isa sa mga pinuno ng Mu'tazila na si Wasil ibn Ata ay naniwala na ang kasamaan ay hindi maaaring iakibat sa Allah dahil ang Allah ay wise o maalam, higit na maalam, at hindi angkop na ating sasabihin, ito ang sabi ni Wasil bin Ata, na nais ng Allah sa kanyang mga alipin na kanilang gagawin ang taliwas sa kung ano ang kanyang ipinag-uutos. O hindi angkop na sabihin na pinahintulutan ng Allah ang kanyang mga alipin na gawin ang isang bagay at pagkatapos ay kanya silang paparusahan. Biro mo, ito ang sabi nila. Sinabi niya sa kanyang mga sulat na ang tao mismo ang gumagawa. Kanino sulat? Ito ay sulat ni Wasil ibn Ata. Kanyang sinabi na ang mga tao ay mismo ang gumagawa ng gawain ayon sa kanyang sarili at pagkukusa. Masama man ito o mabuti, maniwala man o hindi maniwala, sumunod man o sumuway sa Allah, at ang Allah lamang siyang nagbibigay ng pabuya para sa kanyang mga ginagawa at nagbigay ng kakayahan na gawin niya ang mga yaon. Ang salita na ito ay matatagpuan sa aklat na Al-Milal wan Nihal ni Sharahstani na kung saan ito ay sinipi rin niya mula sa sinabi at mga sulat ni Wasil bin Ata. Isa sa mga Mu'tazila na si An-Nazzam ay kanyang sinabi, hindi maaaring ilarawan sa Allah na siya ay may kakayahan na lumikha ng kasamaan at pagkakasala dahil ito ay imposible sa Allah. Subhanallah. Ito ang mga grupo na binansagan ng ating mga scholar na Al-Qadariyah. Sila itong mga Al-Qadariyah. Ito ay sinabi ng mga scholar sa Jami' al-Usul ni Ibn Kathir rahimahullah. Binansagan nila ito dahil ang grupo na ito ay nanindigan na ang bawat tao ay may kakayahan na magpasimula ng kanyang mga gawain bukod sa Allah na hindi kontrolado ng Allah. At kanilang tinanggi na ang mga nangyayari ay mula sa pagpapasya ng Allah at kanyang kapahintulutan, tinanggi nila ito. At sa kanilang kaligawayan ay binansagan nila nito na Al-Qadariyah ang sumalungat sa kanila, mga Ahlus Sunnah. Ibig sabihin, dahil sa kanilang kaligawan na tayo na mga Ahlus Sunnah wal Jama'a ang kanilang binansagan na Al-Qadariyah. At ang kanilang sinabi, kayo ang Qadariyah. Sabi nila sa atin, tayo ang Qadariyah. Dahil anong katwiran nila? Dahil tayo raw ang nagsabi na ang mga pangyayari ay mula sa pagpapasya at kapahintulutan ng Allah. Kaya naman, kayo o tayo ang mas karapat-dapat na tawag nito kaysa ganitong pangalan kaysa sa amin. Yun ang sabi nila. Sabi nila, since na tayo, mga Ahlus Sunnah wal Jama'a, naniniwala tayo sa Qadar, ay tayo ang matatawag na Qadariyah kaysa sa kanila dahil tayo ay naniniwala sa Qadar. Yun ang kanilang katwiran. So tayo daw ang Qadariyah. Ngayon, ito ay binigyan ng pansin at tinugunan ni Imam Nawawi sa kanyang komentaryo sa Sahih Muslim. Sinabi ng ibang mga Qadariyah, hindi kami Qadariyah. Sabi niya, kayo ang Qadariyah dahil naniwala kayo sa Qadar. Ito ay bilang sipi ni Imam Muslim ni Imam Nawawi doon sa kanilang mga sinabi. Sinabi ni Ibn Qutaybah at Imam Al-Juwani, okay? Dito si Imam Al-Juwani, iba si Al-Juhani at iba si Imam Al-Juwani. Si Imam Al-Juhani, si Juhani, yun ang mga Qadariyah. Kung tayo sumasalungat sa turo ng Qadar o paniniwala sa Qadar. Samantalang si Imam Al-Juwani, isa siya sa mga tanya at bantog na scholar sa Islam, Al-Juwani.
sabi natin isang maalam. Sabi niya, ito ay isang kasinungalingan at punghang na pangangatwiran mula sa panig nitong mga mangmang na tao. Para sa mga sumusunod sa katotohanan ay lahat ng bagay at kanilang kapakanan, pamumuhay at pangyayari ay isinasanggunin nila sa Allah, ang kataas-taasan, at kanilang inaakibat sa Allah ang kadar at mga gawain, habang ang mga mangmang na ito ay kanilang inakibat ang kadar at mga gawain sa kanilang mga sarili. Ibig sabihin, hindi na inaakibat nila sa Allah, hindi nila inakibat sa Allah, at kanilang inangkin na ito ay mula sa kanila. Sa sino mang, ito ang paliwanag ni Qutayba at Imam al-Juwani din, sa sino mang nag-aangkin ng isang bagay na kanyang pagmamay-ari at ito'y inakibat sa kanyang sarili, ay mas may karapatan na ipangalan sa kanya ito kaysa sa isa na inakibat niya ito sa iba, kaysa sa kanyang sarili at tinanggi na ito ay hindi nagmumula sa kanya. Okay? So, yan ay matatagpuan sa Sharh an-Nawawi ala Muslim. Naiulat mula sa hadith as-sahih na tinawag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Qadariyya na sila ay mga madyan ng ummah. Ang hadith na ito ay ulat ni Abu Dawud sa kanyang Sunan at Al-Hakim sa kanyang Mustadrak. At ito ay sahih batay sa kondisyon ng Sahihain, Bukhari at Muslim. Sinabi ni Imam Abu Dawud, ito ay sahih batay sa kondisyon ng dalawang Sheikh, Bukhari at Muslim. Kapag ito ay napatunayan na narinig ito ni Abu Hazim mula kay Ibn Umar, at talagang napatunayan. Ang dahilan kung bakit ang pangkat na ito ay nilarawang sila ang madya ng umma na ito. Ano ang dahilan kung bakit ang mga Qadariyya sila yung madya ng umma na ito? Ito ang dahilan. Dahil sa kanilang pagkakahawig sa paniniwala ng mga madyan na merong dalawang pinanggagalingan, ilaw at kadiliman. Kanilang sinabi na ang kabutihan ay mula sa pagkilos ng liwanag at ang kasamaan naman ay mula sa pagkilos ng kadiliman. Kaya naman sila ay makadalawa o dualists. Gayun din, ang Qadariyya ay kanilang inakibat ang lahat ng kabutihan sa Allah na ang mabuti mula sa Allah. At ang kasamaan naman ay inakibat sa iba o sa ibang bagay liban pa sa Allah, na ang kasamaan ay hindi sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang Allah, kataas-taasan at kaluwalhatian sa Kanya, ay Siya ang lumikha ng mabuti at masama. Sino bang lumikha kay Iblis? Sino bang lumikha kay Shaitan? Walang iba kundi ang Allah. At hindi ito mangyayari maliban sa Kanyang kagustuhan. Kaya naman, ang mabuti at masama ay parihong iakibat sa Kanya sa bagay na silang dalawa ay Kanyang nilikha. At sila ay nagkakaroon. Sabihin, umiral. At silang dalawa ay iakibat sa mga tao na gumawa nito sa bagay na ito ay ginawa nila at natamo nila. Ito ay sinipi ni An-Nawawi mula kay Al-Khattabi sa kanyang komentaryo Sahih Muslim. Sa huling panahon ng dinastiyang Umayyad, dito lumitaw ang mga pangkat na nag-aangkin na ang bawat isa ay pinilit na gumawa sa kanyang gawain at wala siyang pagpipilian sa kung ito ay gagawin niya o hindi. Iba sa kanila ay nag-aangkin na ang bawat tao ay may ibang kakayahan, ngunit ito ay walang saysay. May mga tao kasi nagsabi na pinilit lamang tayo ng kadar. Sabihin, gumawa ka ng masama dahil sa kadar, gumawa ka ng mabuti dahil sa kadar. Ang unang tao na nagsasabi ng ganito ay si Al-Jaham ibn Safwan. Mula sa bid'ah na ito ay nagmula ang napakaraming mali at masamang paniniwala at matinding pagkalihis at pagkaligaw. Sa ito ay tatagpuan natin sa Majmu' al-Fatawa ni Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah at Milal an-Nihal ni Shahrastani. Kumalat ang ganitong paniniwala sa buong umma at ito ay kinupkup ng karamihan sa mga sumasamba, mga asetiko at mga Sufis. Kung ang yung dating grupo which is Qadariyya, sila ay inihalintulad sa mga Madyans, itong pangkat na ito ay kahalintulad ng mga marami sa mga musyrikin na nagsabi. Suratul An'am chapter 6 148, sabi ng Allah, sayaqulu alladhina ashraku law sha'a Allahu ma ashrakna law sha'a Allahu ma ashrakna wala abauna wala harramna min shay'. Walang pag-alinlangan. Sasabihin ng mga nagtatambal o sumasamba ng iba bukod sa Allah, mga musyrikin, kung ninais lamang ng Allah na hindi kami sasamba ng iba bukod sa Kanya, kami at ang aming mga ninuno, at hindi namin ipagbabawal ang anumang bagay na maliban sa kung ano ang ipinagbawal niya, ay hindi namin ito magagawa.
hinahalin tulad sa mga musyrikin. Bakit? Dahil sa talata na ito, ang mga musyrikin ay ginawa nilang katwiran ang qadar sa paggawa nila ng kasamaan, sa hindi nila pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanilang mga ninuno. Sabi nila, kung hindi lang pinahintulot ng Allah na kami ay mga ligaw, na kami ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan, ay hindi namin ito magagawa. So yun ay ginawa nilang excuse ang qadar para gumawa ng pagsuway sa utos ng Allah. Ang huling pangkat na ito ay mas masahol pa kaysa sa naunang pangkat, which is yung Qadariya. Mas masahol pa yung pangkat na ito kaysa mga Qadariya. Dahil ang naunang pangkat ay kanilang iginalang ang pag-uutos at pagbabawal ng Islam. Bagamat kanilang sinabi na ang gawain ng tao ay hindi likha ng Allah. Ngunit ang panghuling pangkat ay bagamat sila ay naniniwala sa qadar, ay kanilang ginawa ang qadar bilang isang dahilan at patunay sa pagtanggi ng kahalagaan ng pag-uutos at pagbabawal ng Islam. Ginawa nilang excuse, ginawa nilang dahilan para gumawa ng pagkakasala at pagsuway sa Allah. Ito ay matatagpuan sa Aqidah As-Safarini, ang pagpapaliwanag na ito. So dito nagtatapos ang pangalawang yugto sa lecture na ito, naway magkakaroon tayo ng idea o larawan sa kasaysayan ng qadar na may mga tao talagang ligaw. Ligaw mapatungkol sa qadar dahil ay according lamang o bati lamang at naayon lamang sa kanilang mga kuro-kuro, sariling pag-unawa at hindi mula sa Quran at hindi mula sa sunna ng Prophet sallam at pag-unawa ng mga salaf as-salih. So, alhamdulillah, inshallah ating ipagpapatuloy sa susunod ang pangatlong yugto ng topikong ito, inshallah bi'idhnillah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.